Hi guys, hello Taurus. Welcome dito sa aking channel, Palarin 888 Taurus. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat. Tay general reading, so pwede kang makaresonate Taurus. I hope na makuha mo kung ano yung para sa'yo na energy. Okay? Dolomite. Wow! Same with Capricorn, yung energy nyo na parang sinasabi na kinakailangan nyo ng confidence level. Yung confidence level mo dapat is to the highest level. Okay? So, by the end of the year, atong reading natin is end of 2024. Sinasabi sir dito na stay strong in your faith. So, yung paniniwala mo sa Panginoon, spiritual, paniniwala mo sa sarili mo, kailangan mong mas patatagin pa. Okay? So, kung meron ka Taurus sa mga problema or mga hinaing sa buhay, lift everything sa ating Panginoon. Kasi, minsan talaga, may problema na darating sa buhay natin na hindi natin kayang solusyonan. Tanging siya lang ang pwedeng makasolusyonan. Okay? So, stay strong in your faith. Isang napaka-positive na result or outcome ang posibleng makukuha mo dahil sa pagiging positibo mo. Okay? So, this week, kailangan mong alagaan yung sarili mo. Nurture yourself by Mother Mary. So, yun. Kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Kailangan mong alagaan ang iyong katawan, ang iyong isip. Yun, emosyon. Emosyon, napaka-importante yun eh. Kasi pag yung emosyon natin naapektuhan ng stress, hindi tayo makakapag-isip ng tama. Parang mahihirapan tayo. Okay? So, dito sinasabi ni Mother Mary, take care of your body, take care of your health, take care of your emotion, pahinga, okay? Make sure na tama yung pagkain, nasa oras, tama yung pahinga, dahil yun yung pwedeng makakatulong sa'yo para makarecover ka sa mga pain, heartaches, or mga losses mo sa buhay. Okay, Taurus. Okay, good news. Congratulations kasi isang napakabilis. From far or near place to, na good news, communication, transportation, is either travel, pwedeng paglipat ng bahay, paglipat ng trabaho, freedom. Nakikita natin to, every time na nakaka-read ako ng 8 of Wands, always na good news talaga siya. Okay, good news talaga siya na talagang darating sa'yo, unexpected or expected. So, same with the Capricorn, if you're married sa Capricorn or if you're in a relationship, pareho yung reading nyo eh, same sign din kayo. So, sinasabi dito ng Taurus na isang napakabilis na unexpected happenings or events ang posibleng darating sa iyo. So, itong Magician na to is, ano siya, parang hindi natin expected siya. Hindi mo inaasahan. Milagro siya. Okay? And next is Palace of Swords. So, ang daming messages, ang daming communication. Energy mo dito is parang nagre-receive ka lang ng messages. So, kailangan mo ng strong emotion, strong yung confidence. Kasi diba minsan sa dami-dami ng messages or information na pumapasok sa isip natin, napapagod tayo, na-stress tayo. So dito sinasabi, ihanda mo yung sarili mo para sa linggong ito. Dahil maraming impormasyon ang posibleng darating na kailangan mong marinig o kailangan mong malaman. So, merong the Sun. Ang the Sun na to is a happy moment. So, sinasabi na pwedeng yung balita na to na darating this week ay magdala sa'yo and the rest ng yung family ng happiness, ng joy, ng prosperity, ng abundance, ng alchemy, transformation, and overall happiness and then change. So, ito yung pinakamasayang card sa lahat ng tarot. So, sinasabi sa'yo dito na sobrang contentment and satisfaction yung mararamdaman mo dyan. Okay, so 3 of Wands, if you're waiting for this one for almost 3 years or 3 months, sinasabi na worth it yung paghihintay. Okay, so the Tower, may mga pagbabagong magaganap sa buhay mo, involved sa pera. So, nakikita ko sir dito na wag masyadong bigay ng pera. So, since it's Christmas, nasa Christmas season kasi itong reading na to, sinasabi sa'yo na be careful sa pag-spread, pag-share ng so much blessings mo kasi hindi ka makakapagbigay ng blessings kung wala kang blessings. And pwede kang makapagbigay, depende sa income na pumapasok sa atin, di ba? Hindi naman tayo pwedeng
magbigay ng 500 pesos kung yung sweldo natin is 450, diba? So, kailangan pagkasyahin. So, dito sa 6 of coins, and may warning ng tower, make sure na, ano siya, balance. Hindi yung, bigay ka lang ng bigay, hindi mo iniisip kung saan mo ba kukunin itong binibigay mo na to. Okay? Which is maganda din mag-share kasi it's Christmas season, but sa reading mo, sinasabi dito na kailangan mong magdahan-dahan. Okay? Okay, so 9 of Swords, nakikita ko sir dito, may iba sa inyo dyan, Taurus na masyadong nag-iisip, overthinking. Ang energy mo same with the Capricorn, parang kambal lang kayo na mensahe. So, panoorin mo din yung Capricorn. Nakikita ko siguro sa relationship, masyado kang nai-stress sa relasyon mo or pwedeng ini-stress ka ng karelasyon mo. Kung saan man dyan, comment down below. So, nakikita ko pwedeng nag-iisip siya, ano bang ibibigay kong regalo sa karelasyon ko? Ano ba, nag-expect ba siya? Ganyan, ganito. So, namumroblema ka. But, end of the day, diba, sinasabi sa'yo dito na masisettle mo yan. Ma-overcome mo lahat ng emotional problems na posibleng pagdaanan mo regarding sa relationship or family. Page of Wands, isang exciting plan, diba? Parang may pinaplano ka na sobra kang may excite. It's either plano sa pagta-travel, pwedeng pupunta ka ng ibang lugar sa January, or pwedeng lilipat ka ng bahay, or pwedeng may isang tao na mag-homecoming. So, nakikita natin dito yung exciting news, exciting energy na posibleng papasok sa buhay mo. Okay? King of Swords. Ang King of Swords na to is yung parang gusto mong makaalis na sa hindi magandang sitwasyon. Yung focus ka na. So, nakikita ko, by the end of the week, nakikita ko na sobrang focus ka sa pagbabago. So, gagawin mo yung lahat. Gagawin mo yung lahat para, di ba? Same with this one. So, 7 of Wands. Parang defensive energy to Though, sinasabi sa'yo na kailangan mong depensahan kung ano yung kailangan depensahan. So, nakikita ko sa'yo dito, gagawin mo ang lahat kahit magkanda kuba-kuba ka sa obligasyon. Basta kailangan mo lang na i-provide yung mga needs ng family mo or kung sino man ito. So, nakikita ko sa'yo dito, eto yung plano. So, by the end of the month, nakikita ko na nagpaplano ka, pwedeng magta-travel ka, aalis ka sa lugar kung nasan ka ngayon, kasi gusto mong makahanap ng mas magandang trabaho, gusto mong kahit akuin mo lahat ng obligations mo, or siguro ang dami mong obligations and duties, responsibilities sa family. And etong 9 of Coins, ito yung wini-wish mo. Okay? So, hindi ka man siguro mapalad for 2024, but for 2025, i-make sure mo talaga. Sigurado ka parang sinasabi mo, okay, walang sino man ang makakapigil sa akin. But 2025, etong financial wish ko na to, ay makukuha ko to. Okay? By hook or by crook. Diba? So, yun. So, nakikita ko sure dito, may mga new beginnings. So, have faith lang. Diba? Faith lang daw yung kailangan mo. Kasi yung mga plano natin sa buhay na yan, yung mga pumapasok sa isip natin, hindi lang naman yung pumapasok ng coincidence, diba? Binibigyan sa atin ng ating guides and helpers. Minsan, diba, pag nag-a-apply tayo ng trabaho, nag-aharap tayo ng company, parang tinuturo tayo. Doon ka mag-apply, doon ka pumasok, doon ganito. So, dito sinasabi na posibleng may financial opening portal na darating sa'yo sa 2025 or bago matapos ng 2024, pwede din na love life, may bagong love life na darating. So, have faith lang kasi on the way na siya. Okay? Thank you guys. Bye!